sagutan na iti baro abyan ken ka po Jesus agserbihan ken ka po Jesus agserbihan. Ito ti Tagalog dan samot dan sa kanta.
lugod ang mesa, inakasalang mo, nung nasigas, napamig mo ano bago, inapit, inablas mo, ining lugod, kailangan niya to. Lugod, kahit para mong tao, nung alang lugod, alay ang silbing yemo, nung alang lugod, eme aki, ingino. Uling lugod, ning Diyos kiniyato, binyeme, inalugod, bago magleta, maniwala ka, kaya. Galing ka para mong tao, nung alang lugod, alay ang silbing yemo, nung alang lugod, eme aki, ingino. Uling lugod, ning Diyos kiniyato, binyeme, inalugod, bago magleka, maniwala ka, kaya. Yahin lugod, yahin lugod, ning Lima pa po. Ang awit na yung Pilipino. Baka magtapos. Sige.
Atin, ako nakiramdam. Hindi pa tut-tut ka yata. Mga board member lang. Ano? Nahiram sa'yo, Panginoon, sa'yo'y alay ko. Sa kapurihan mo, ayon sa nais mo. Salamat, O Diyos, sa buhay na naroon mo. Mga bagay ang hadlang sa'kin. Ito may mga pagdurusa o sa magsaring danasin. Kay aming mga bagay ang umadlang sa'kin. Buhay ko'y para sa'yo gagamitin. Ang buhay ko Hello, Daniel. Danlay. Kumusta ba lo? Diyan kami tigimungan. Dumating man ang bagyo, ikaw ang pag-asa ko. Maghahay ka, O Diyos, hanggang wakas ng buhay ko. Mga bagay ang umadlang sa'kin. Ito may mga pagdurusa o samot-saring danasin. Kay aming mga bagay ang umadlang sa'kin. Buhay ko'y para sa'yo gagamitin. Kay aming mga bagay ang umadlang sa'kin. Ito may mga pagdurusa o samot-saring danasin. Kay aming mga bagay ang umadlang sa'kin. Buhay ko'y para sa'yo gagamitin. Buhay ko'y para sa'yo. Gusto niyo pa? Gusto niyo pa talaga? Concern hello! Overtime! Mars! Oh, yes! Ayaw mo yan! Sis! Karin ka!
Sino bang papalakpak? Nag-church ka niya? Amin na tao, ito'y alaga. Alaan pagrepengan, hindi tunggal may isa. Awan siya sinuman, naakit niya. Paparalain, ibukod na abyan. Ang wengaro, ipagpagati ako. Ipagmelengan, karamitin, ipadang matao. Ayat ipadang matao. Kasi kabyang mo, kasi kabyang kakalawang mo. Natibukel na imulang, itin sa balik, isun tumit na rin kamahagin. Amin na oras, nahintay panagyan, murahin tinagis, at surot na imbang. Hintay surutin, talanasan kwan. Barang namin, isinawan at isan. Hindi mo kaya maraming kenta. Di mo kumain, aramitin, ipadang matao. Ayatin, ipadang matao. Kasi kabyang mo, kasi kabyang kapalang mo. Natibukel na imulang, itin sa balik, isun tumit nating kamanin. Ayatin, ipadang matao. Kasi kabyang mo, kasi kabyang kapalang mo. Natibukel na imulang, itin sa balik, isun tumit nating kamanin. Natibukel na imulang, itin sa balik, isun tumit nating kamanin. Galing! Sawa kayo. Meron pa bitat mo. Ang easy pa, hindi maganda na tayo. Dapat ka, no? Naka-church ka? Nag-church ka? Wala, yun yung sa program. Yeah? Masayahin din ko, wala natin Kristo.
Walang kata mo. Okay, ay, nakikita daw mata ng takang kantaan tayo mo.
Nakakapagod po pala. Init. Exercise. Maraming salamat po mga kapatid sa napakalamig na kanta at nakakakilig na mga tino. Talaga namang pati ang mga asumari sa langit ay nagdiriwang at nakikisabay sa ating mga pag-ari. Isang fun fact sa bawat isa, na ang singing of King Praise is 10 times powerful than prayer. Kaya naman, napakahalaga sa tao ang pagkanta o himno. Dahil ito ang pagkain ng bawat espiritu. Ang pag-awit, mga kapatid, ay pinagsamang banal na musika at makabuluhang salita. Ito rin ay nagdadagdag ng saya at sigla, nagbibigay daan sa pagkakaisa at sama-samang pagsamba. At higit sa lahat, nagbibigay ng ibayong solemnidad. At sa pagpapatuloy po ng ating programa, upang magbigay sa atin ng isang inspirational message, ibinibigay po namin ang oras kay Hermano Alvin Lacson, our IKL President. Sa inyo po ang oras. Magandang hapon po sa ating lahat. Napagod ako. Wala po akong maisip na inspirational talk kasi nasa atin na po lahat ng mga karunungan na pinagkakaloob sa atin ng mga banal na batlaya. Ang maaaring maging inspirasyon natin ay katulad na nakasulat sa ating tema, si Kristo ang kailangan nating maging inspirasyon sa ating mga bawat buhay. Dahil itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo kung paano tayo mamuhay, kung paano natin kailangan pagtiisin ang mga bagay dito sa sanglibutan upang makuha natin at matamasa natin yung kapayapaan, yung pag-ibig na tunay na nanggagaling sa Panginoon. Katulad po ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kung siya'y pumarito sa lupa, sinabi niya hindi siya pumarito para gumawa ng bagong kautusan, kundi ipatupad ang naibigay sa kanya ng Ama. Kaya ganun din ang sinasabi ni Kristo na siya ang daan, dahil hindi din tayo pumarito upang tayo ay gumawa ng sarili natin mga gawa o sabihin natin mga bagong paglilingkod. Katulad po ng sinasabi natin na kailangan si Kristo, hindi na tayo ang nabubuhay, kundi si Kristo na sa atin. Si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Kailangan po na gayahin natin kung ano yung yapak na ginawa ng ating Panginoon, na hindi siya gumawa ng kanyang sariling mga layunin o mga gawa sa libutan, kundi kung ano ang pinag-uutos sa kanya ng kanyang Ama. Kaya ganun din naman sana tayo na sa ating buhay dito sa sanlibutan. Sabi nga ng kapatid, maikli lamang ang buhay. Huwag na po natin hanapin ng ating mga sarili sa ating mga kapwa. Katulad po ng mga maibigay na karunungan ng mga banal na batlaya, na tayo isang kap ng katawan, na huwag nating hanapin kung ano yung nagagawa natin sa ibang tao. Yung nagagawa natin o naiiyambag natin, huwag nating hanapin sa ibang tao na ako gumagawa ko, bakit siya hindi. May kanya-kanya po tayong trabaho o sabihin nating kapakinabangan sa isang katawan. Kaya naman, kailangan pagkaisahan natin ang mga bagay na ibinibigay sa atin o mga programa na ibinibigay sa atin ng mga banal na batlaya, dahil katulad po ng ganitong kabagayan, ang ilaw ng kaharian ng langit at ang ebanghelyo ng kapayapaan
hindi po lalakad o hindi magtatagal ng ganitong katagal kung hindi po gumagalaw lahat. Kung hindi po tayo nagkakaisa. Kung hindi po natin nawawaksi yung ating mga sarili kagustuhan upang sa kabutihan ng kalahatan. Dahil kung hindi po tayo magpapasakop sa mga banal na batlaya, mga protector natin, baka hindi man po umabot ng 11 years o 10 years ang Ebanghelyo at ang ilaw ng kaganahan natin. Dahil pinapairal natin ang mga sarili natin mga kagustuhan. Salamat sa pagkakaisa na ipinagkakaloob natin sa ating mumunting pamilya dito sa gitna silangan. Dahil sa mga pag-ibig na inilalagay natin o inaalay natin sa ating pamilya, na naisasantabi natin yung ating mga bawat sariling kagustuhan, minsan emosyon, na lulunok natin yung mga pride natin upang magbigay, makiisa, upang mapanatili ang pag-ibig at pagkakaisa ng mga bawat lunduyan. Ito po yung, kung nakita niyo po kanina yung mga pictures o mga nakaraang anibersaryo, yung mga nakikita natin mga naglilingkod ng buong puso, yun po yung nagiging inspirasyon ko para sa akin, na marami yung mga katulad nating mga kapatid na gustong ipagkaloob yung kanilang sarili na maglingkod sa nag-iisang Diyos. Nawa maging inspirasyon yung ganitong kabagayan, yung nararamdaman nating saya na pag nakakagawa tayo ng ganitong kabagayan, na pakiramdam natin kaya nating utusan ng isang bundok na kumaroon dahil sa ating pagkakaisa na ibibigay natin. At yung nasusupil natin na mga kaugalian na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Dahil sa mga ganitong kabagayan, marami tayong mga natatanggal na mga kaugalian, mga bagay na hindi maganda sa atin. Kaya maraming salamat po sa ating lahat. Pagpatuloy po natin ang pagkakaisa at pag-ibigan at pagpapakumbaba. Dahil yan po yung hanapabilin, hindi lamang ng mga banal na batlaya, kundi ng ating Panginoon Jesucristo. Yan po ang laging nakasulat. Alam na po natin ang mga mabuting balita na nakasulat sa Biblia. Naway panatilihin po natin, tiisan po natin, lagi po natin patayin ang ating mga bawat sangkap ng laman. Piliin po natin yung pagkakaisa, yung pagpapakumbaba at yung pagmamahalan. Dahil isipin niyo po kung itong pamilyang ito na nasa gitnang silangan mawawala. Saan po tayo ngayon? Hindi natin alam kung paano tayo pupuli. Hindi natin alam kung saan tayo. Hindi natin makikita yung mga kapatid natin na gusto o nais na mag-alay din ng kanilang sarili, katulad ng mga pagkakanta. Hindi natin may ibibigay ng lubusan yung ating sarili dahil hindi masaya pag mag-isa. Mas masaya po kung marami sama-sama na nag-iibigan. Minsan meron mga purot sa ating mga puso, ngunit kung napapatay po natin ito, mas lalo po tayong lumalapit sa Panginoon dahil kaya na po nating isupil ang ating mga sarili para sa nakakarami, para sa ikabubuti ng ating pananampalataya, para sa ikalulugod ng ating Panginoon. Kaya naman, patuloy po natin aralin yung ating mga bawat sarili upang yung mga bagay na hindi ka nais-nais o hindi kinalulugod ng ating Panginoon, unti-unti po natin ito mawala. At lalo po natin mapaigting, mapalawak at lalo natin maibigay ang ating sarili sa paglilingkod ng ating Panginoon, sa ating Panginoon. Nawa ang pag-ibig
at pagkakaisa at pagpapakumbaba. Yun po lagi ang nating isang alang sa ganitong kabagayan. At sa Diyos po ang kapurihan. Happy 11th anniversary po sa ating lahat. Ilaw at Ebanghelyo, isa lamang po, sabi ng banal na Batlaya, at ganun na rin po ang nakikita sa atin sa pagkakaisa natin. Kung hindi po tayo nagkakaisa, hindi po natin magagawa lahat ng nagawa natin. Kaya naman piliin po natin ang pagkakaisa at pag-ibig sa bawat isa. Muli, happy anniversary po sa ating lahat. Sa Diyos po ang kapurihan. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Hermano Alvin, sa talaga namang inspiring message. Ngayon naman po ay atin pong inaanayahan si Hermana Avelina Tadio, our IKL Secretary, upang magbigay ng mensaheng pasasalamat. Uwi na po ba ang lahat? Hindi pa, di ba? Sarap kasi makinig ng mga mensahe ng ating Panginoon. Masayang ikalabing isang pasasalamat, bayan ng ilaw ng kaharian ng langit. At sa bawat isa po sa atin, mga hermanos at hermanas, masayang pagkapasalamat po. Unang-una po sa ating Diyos Ama, isang pinakamataas na pasasalamat sa nag-iisang Diyos, na nagbigay ng ating buhay at kalakasan upang muli atin pong maihakba ang ating mga paa sa pagbibigay papuri, pagbibigay pasasalamat sa ating nag-iisang Panginoong Diyos Ama, sa gabay ng ating Panginoong Jesucristo. Muli, atin na naman pong napagtagumpayan ng isang buong taon sa pakikibaka po sa mundo ng buhay. Marapat po natin itong ipagpasalamat. Pagpasalamat po natin ito sa Panginoon dahil kung hindi po sa Kanya, hindi po natin ito magagawa nang wala po siya. Dahil dito tayo pinagtitibay, dahil po sabi nga sa ating tema na hindi nga po tayo ang nabubuhay sa ating sarili, kundi ang Panginoon nating Jesucristo. Naway atin po mapagtagumpayan, hindi lamang po ngayon, hindi lamang po bukas, hindi lamang po sa oras na ito, kundi araw-araw at oras-oras po. Na tayo nabubuhay, atin pong pagtagumpayan ang mga aral niya. Napakapalad po ng bawat isa sa atin dahil po sa mga napakinggan po nating mga aral. At syempre po yung